Ako'y 84 na ngayon at hindi ko inakala na isang maliit at karaniwang bagay ang magdadala ng malaking pagbabago sa buhay ko. Mahigit 10 taon akong namuhay araw-araw na may kasamang sakit. Nagsimula ito sa tuhod, lumipat sa mga kamay at sa huli nanatili sa likod ko. Hindi ito yung matalim o malakas na sakit. Para lang itong tahimik na presensya na laging nasa tabi ko. Tuwing umaga, sa mismong sandaling bumangon ako sa kama, nandoon na agad ito, tahimik pero mabigat, parang aninong hindi umaalis. Pinabagal ako nito, pinagdududa ko ang sarili ko, at sa totoo lang, pinagod ako, pisikal at emosyonal. Nagpatingin ako sa napakaraming doktor at physical therapist. Uminom ako ng mga gamot na nangakong magpapaginhawa. Sinubukan ko rin ang mga iniksyon, mga pamahid, espesyal na ehersisyo at mga stretching. May 2 pansamantalang nagbigay ng ginhawa, konting pag-asa. Pero sa bandang huli, bumabalik pa rin ang sakit. Pakiramdam ko, paikot-ikot lang ako. Lahat na sinubukan, pero wala namang nangyayari. Isang gabi halos hindi ako nakatulog sa sobrang hindi komportabling pakiramdam. Umupo ako sa katahimikan at naisip ko, ganito na siguro ang pagtanda. Parte na ng buhay ko ang sakit at tinanggap ko na siguro ay mananatili ito hanggang sa huli. Pero bigla, may nangyaring hindi ko inaasahan. Ilang araw lang ang nakalipas, may nabasa akong simpleng recipe na gumagamit ng luyang dilaw. Oo, yung dilaw na pampalasa na matagal nang nakaimbak sa likod ng aparador ko sa kusina. Hindi ko man lang pinapansin noon, nag-alinlangan ako. Ibig sabihin, pagkatapos ng napakaraming gamutan, isang karaniwang pampalasa lang ang makakatulong. Pero sinabi ko sa sarili ko, nasubukan mo na ang lahat. Ano bang mawawala kung subukan mo rin ito? Kaya sinubukan ko. Hinalo ko ang mga sangkap, ininom ito at sa hindi inaasahang pagkakataon, sa loob lang ng 4 na araw, nagsimulang humupa ang sakit. Hindi ito nawala ng tuluyan, pero sapat na ang pagbabago para bumalik ang pag-asa ko. Sa unang pagkakataon, sa napakaraming taon, naramdaman ko na parang may lakas pa ang katawan ko, na hindi pa ito sumusuko. Kaya ko ibinabahagi ngayon ang kwento ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginawa ko, paano ko inihanda ang inumin at kung bakit naniniwala akong nakatulong ito at kung nakatulong ito sa akin. Isang taong akalay wala ng pag-asa, baka makatulong din ito sa inyo. Pero bago tayo magsimula sa detalye, gusto ko rin kayong makilala. Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Sabihin nyo kung ilang taon na kayo at taga saan. Natutuwa akong makabasa mula sa inyo. Nagsimula ang lahat sa simpleng pananakit ng kaliwang tuhod ko. Hindi ko ito sineryoso noon. Konting kirot lang kapag umaakyat ng hagdan o tumatayo mula sa upuan. Inisip ko, isa lang ito sa mga palatandaan ng pagtanda. Pero habang lumilipas ang panahon, ang simpleng pananakit ay naging tuloy-tuloy. Naging parte na ito ng araw-araw kong buhay. Pagkatapos, kumalat ang sakit sa kabilang tuhod at sumunod sa balakang. Sa huli, umabot ito sa mga kamay ko. Ang pag-ikot ng susi, pagbukas ng bote o pagbutones ng damit ay naging mahirap. Tuwing umaga, matigas ang mga daliri ko. Parang hindi ko sariling kamay ang gamit ko. Nagsimula akong iwasan ang mga bagay na dati kong ginagawa nang hindi iniisip. Naglakad ako ng mas mabagal, mas maingat, palaging nakatingin sa hakbang ko, takot na baka matisod. Ang pagtulog ay isa pang laban. Madalas akong magising, paikot-ikot sa kama, naghahanap ng posisyon na hindi masakit. Minsan, sinusuwerte akong makatulog ng 2 o 3 oras ng tuloy-tuloy. Pero sa ibang gabi, nakahiga lang ako ng tahimik, naghihintay na sumikat ang araw. At kapag dumating na ang umaga, imbes na maginhawa ang pakiramdam ko, lalo pa akong pagod. Talagang sinubukan ko na ang lahat ng naiisip ko.
Nagsimula ako sa mga banayad na gamot sa kirot at nang hindi na iyon sapat, lumipat ako sa mas malalakas. Nagreseta ang doktor ko ng gamot laban sa pamamaga pero maingat ko itong ininom. Natatakot akong masira ang tiyan ko. Sumunod ang mga gel, may malamig, may mainit. Gabi-gabi, pinapahiran ko ng mga cream ang tuhod ko, umaasang ang hapdi o kiliti na nararamdaman ay senyales na may epekto ito. Sinubukan ko rin ang physical therapy. Sa loob ng ilang linggo, sinunod ko ng maayos ang mga tagubilin ng therapist. Nag-stretching ako, gumawa ng magagaan na galaw at nagpamasahe. Paminsan-minsan, nakakaramdam ako ng kaunting ginhawa pero sandali lang ito. Ilang araw lang, bumabalik na naman ang sakit, parang walang nangyari. Pakiramdam ko, paikot-ikot lang ako. Ano man ang subukan ko, parati pa rin akong bumabalik sa simula. Sinubukan ko na rin ang mga home remedy. Sinunod ko ang payo ng mga kaibigan at uminom ng mga supplement na nabasa ko sa mga health magazine. Sa bawat pagkakataon na may nagsabing nakatulong ito sa akin, binibigyan ko ng pagkakataon. Dahil sa kaloob-looban ko, may natitira pa rin akong kaunting pag-asa. Gusto kong maniwala na may isang bagay, anumang bagay, na makakatulong na mabawi ko ang kontrol sa katawan ko, sa lakas ko at sa araw-araw kong buhay. Pero lahat ng sinubukan ko, kung gumana man, panandalian lang. Walang tumagal. Naalala ko isang hapon. Buong araw akong nasa loob ng bahay dahil sobrang sakit ng paglalakad. Humarap ako sa salamin at tumitig sa sarili kong refleksyon. Ang nakita ko ay hindi lang taong may sakit, kundi isang taong pagod na sa pagkadismaya. Pagod hindi lang ang katawan, kundi pati ang damdamin. Pagod sa paggising araw-araw na umaasang magiging iba ang araw, pero laging pareho lang ng kahapon. Doon ako tinamaan ng isang malinaw na pag-iisip, siguro ganito na talaga ang buhay ko. Siguro ang sakit na ito ay bahagi na ng pagkatao ko habang buhay. Masakit ang kaisipang yon at sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay bibitaw na ako, handa nang tumigil sa paghahanap. Pero sa kaibuturan ko, may maliit na boses na nagsabing huwag akong sumuko. Baka may isang bagay pa na hindi ko pa nasusubukan. Hindi mula sa klinika o sa reseta, kundi ibang paraan. Isang bagay na hindi nangangakong lunas pero nagbibigay ng konting pag-asa at sapat na ang konting iyon para magpatuloy ako. Doon ko sinimulang buksan ang sarili ko sa mga natural na paraan. Hindi dahil naniniwala ako sa milagro, kundi dahil isa lang itong panibagong landas na pwedeng subukan. At doon unang pumasok ang luyang dilaw sa buhay ko. Nagsimula ang lahat isang Sabado ng hapon. Kausap ko noon sa telepono ang pamangkin kong si Helen. Sinabi ko sa kanya na ilang araw na akong hindi makalakad ng higit sa 30 minuto. Si Helen ay palaging mabait sa akin. Kahit malayo ang tirahan niya, madalas kaming mag-usap. Sa pagkakataong ito, tahimik siyang nakinig. At matapos kong magkwento, may sinabi siya na nagpatigil at nagpag-isip sa akin. "Syo, nasubukan mo na ba ang luyang dilaw?" Napatawa ako. Sabi ko sa kanya na meron ako niyan sa kusina, isang lumang garapon na matagal ko nang nakalimutan. Isang beses ko lang itong ginamit noon sa isang pagkaing Indian. Hindi ko man lang inisip na may silbi ito bukod sa pampalasa. "Sige na, silipin mo ulit," sabi niya. Hindi ko sinasabing itigil mo ang gamot na bigay ng doktor, pero baka makatulong ito ng higit pa sa inaakala mo. Gabi na at kahit nag-aalinlangan pa rin ako, umupo ako sa harap ng computer at nagsimulang magbasa. Una, ilang simpleng artikulo lang ang nakita ko. Pero maya-maya, napunta na ako sa mga siyentipikong pag-aaral. At sa gulat ko, iisa ang sinasabi ng lahat. Ang luyang dilaw ay isang matingkad na dilaw na ugat na matagal ng bahagi ng tradisyonal na panggagamot sa India. Sa Ayurvedic medicine, hindi lang ito basta pampakulay,
Isa ito sa pinagkakatiwalaang natural na gamot para sa pananakit, pamamaga at pampalakas ng resistensya. Ang pinakanakakagulat para sa akin ay hindi ito bago o uso lang ngayon. Mahigit 2,000 taon na itong ginagamit ng iba't ibang kultura bilang natural na lunas para sa sari-saring karamdaman. Sa India, tinatawag nila itong golden powder. Sa China naman, matagal na rin itong ginagamit para sa pananakit ng kasukasuan at mga problema sa tiyan. Ngayon, pati modernong siyensya ay nagsisimula ng patunayan ang matagal ng alam ng sinaunang kaalaman. Nabasa ko ang tungkol sa isang sangkap sa loob ng luyang dilaw na tinatawag na curcumin. Ito ang pangunahing aktibong bahagi at siyang dahilan kung bakit may lakas ito laban sa pamamaga. Nalaman ko na kaya nitong pigilan ang ilang mga senyales sa katawan na nagdudulot ng matagal na pamamaga. Yung uri ng pamamaga na nagdudulot ng sakit sa kasukasuan, pagkapagod at mga kirot na karaniwang dala ng pagtanda. Sa una, parang napakaganda para maging totoo. Tinanong ko ang sarili ko, pwede ba talagang maging ganon kaepektibo ang isang simpleng bagay? Inakala kong baka isa na naman ito sa mga uso sa kalusugan na mawawala rin. Pero pagkatapos, nakabasa ako ng ilang panayam sa mga doktor at ang mga sinabi nila ang nagpatigil sa akin. Isang doktor na nagsalita sa simpleng paraan ang nagsabing, ang luyang dilaw ay hindi milagro pero isa ito sa pinaka-epektibong natural na panlaban sa pamamaga. Kung gagamitin ng tama at tuloy-tuloy, talagang makakatulong ito sa mga taong may chronic inflammation, lalo na sa matatanda. Hindi siya nangangako ng milagro. Nagsasalita siya tungkol sa isang bagay na totoo, isang bagay na pwedeng idagdag sa mga ginagawa natin para manatiling malusog. At dahil sa katapatang iyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob para bumalik sa kusina. Binuksan ko ang kabinet at nakita ko ang maliit na garapon ng luyang dilaw. Ang matingkad nitong kulay dilaw, ang matapang at amoy lupang samyo, nandoon pa rin. Inilapag ko ito sa mesa at tinitigan na para bang ngayon ko lang talaga ito nakita. Gabi ring yon, nagdesisyon ako, susubukan ko ito. Hindi ako masyadong umaasa at sigurado akong hindi ako naghihintay ng milagro. Pero sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman ko ang isang bagay na akala ko'y nawala na, ang pagkamausisa. At minsan, lalo na kapag tumatanda na tayo, ang simpleng pakiramdam ng pagiging mausisa ay maaaring maging simula ng isang bagong bagay. Maaari nitong buksan ang pinto tungo sa pag-asa. Bakit nakakatulong ang luyang dilaw? Isang simpleng paliwanag. Ang luyang dilaw ay isang uri ng ugat at kahawig ito ng luya. Pero may isang malaking pagkakaiba. Mayroon itong matingkad na dilaw na kulay na kayang mantsahan ang kahit anong bagay na mahawakan nito. Ginagamit na ito ng mga tao sa napakatagal na panahon, hindi lang bilang pampalasa ng pagkain, kundi bilang natural na paraan para gumaan ang pakiramdam. Ang hindi alam ng karamihan ay may espesyal itong sangkap na tinatawag na curcumin. Ito ang tunay na dahilan kung bakit kilala ang luyang dilaw sa paghilom. Ang curcumin ang nagbibigay ng kulay sa luyang dilaw. At mas mahalaga pa, ito rin ang nagbibigay ng kakayahan nitong labanan ang pamamaga. Kung iisipin ng simple, ang curcumin ay tumutulong sa pagpapakalma ng proseso ng pamamaga sa loob ng katawan. Ngayon, ang pamamaga ay hindi laging masama. Sa katunayan, ito ay normal na paraan ng katawan para protektahan ang sarili. Kapag tayo ay nasugatan o nagkasipon, nagkakaroon tayo ng pamamaga para gumaling. Ito ang tinatawag na acute inflammation at ito ay normal at kinakailangan. Pero may mga pagkakataon na patuloy ang kilos ng katawan na para bang may panganib kahit wala naman talaga. Dito na nagsisimula ang chronic inflammation, ang matagal at tuloy-tuloy na pamamaga.
At dito nagsisimula ang problema. Ang chronic inflammation ay hindi nagpapagaling. Nananatili itong tahimik sa loob ng katawan. Tinatarget nito ang kasukasuan, kalamnan, panunaw at kahit ang utak. Hindi ito maingay o matindi, pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong pinapahina ang katawan para itong apoy na tahimik na tinutupok ang loob. Maraming matatanda ang namumuhay na may ganitong uri ng tagong pamamaga. Nasasanay na tayo sa bahagyang sakit, paninigas ng kasukasuan, pagkapagod na hindi maipaliwanag, o pamamaga ng mga kamay at paa. Hindi natin agad nalalaman ang dahilan, pero kadalasan ang talagang salarin ay ang pamamaga na hindi natin nakikita at araw-araw tayong naaapektuhan. Ang curcumin na siyang aktibong sangkap sa luyang dilaw ay may kakayahang harangan ang ilang protina sa katawan na nagsisimula ng pamamaga. Sa paggawa nito, kaya nitong bawasan ang sakit, pagandahin ang kilos ng katawan at tulungan tayong ibalik ang natural na balanse. Dahan-dahan ang epekto nito, hindi mabigat sa tiyan at hindi nagdudulot ng pagdepende gaya ng maraming gamot. Ngayon, ang luyang dilaw ay hindi kapalit sa payo ng doktor o mga medikal na gamutan, pero maaari itong maging karagdagang tulong, isang kasangga. Sa maraming pagkakataon, nagbibigay ito ng ginhawa kung saan nabigo na ang iba. Dahil hindi lang nito tinatakpan ang sakit, sinusubukan nitong abutin at gamutin ang pinagmumulan nito. Para sa mga kagaya kong may edad na, mas lalo pang mahalaga ang mga benepisyo ng luyang dilaw. Habang tumatanda tayo, nag-iiba ang reaksyon ng ating katawan. May mga gamot na dati ay epektibo, pero ngayon ay hindi na ganoon kalakas ang epekto, o kaya naman ay may hindi ka nais-nais na side effect. Ang mga natural na remedyo kapag ginamit ng tama, kadalasang mas banayad ang dating sa katawan. Hindi nila binibigla ang sistema, hindi sila agresibo, at ang pinakamaganda sa lahat, madali silang gawing bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Naalala ko ang isang linya na nabasa ko at hanggang ngayon ay dalang-dala ko pa rin. Ang luyang dilaw ay hindi gumagana tulad ng mahika, gumagana ito tulad ng kalikasan, dahan-dahan, malalim at tuloy-tuloy. At yon ang paliwanag sa lahat, hindi ito tungkol sa pag-asa lang, ito ay tungkol sa siyensya at higit sa lahat sa pagiging consistent. Paano ko ginawa ang reseta, hakbang sa hakbang? Matapos ang lahat ng pagbabasa at pag-aaral ko, nagdesisyon akong subukan talaga ito. Pero gusto ko ng isang simpleng paraan, isang bagay na kayang gawin gamit ang mga bagay na meron na ako sa bahay. Hindi ako naghahanap ng mamahaling sangkap o komplikadong proseso, kaya't natagpuan ko ang isang recipe na tinatawag ng marami na golden milk. Ito ang mga ginamit ko, isang pantay na kutsarita ng turmeric powder, isang maliit na kurot ng dinurog na paminta, isang tasa ng unsweetened plant-based milk. Ang ginamit ko ay oat milk, pero pwede rin ng almond, rice o kahit regular na gatas. Kalahating kutsarita ng coconut oil, pwede ring extra virgin olive oil. Isang maliit na piraso ng bagong gadgad na luya, optional, pero nagbibigay ng magandang lasa. Madali lang ang paghahanda, ipinakulo ko ang gatas sa maliit na kaserola, saka ko inihalo ang turmeric, paminta, luya at langis. Pinainit ko ito sa mahinang apoy habang dahan-dahang hinahalo gamit ang kahoy na kutsara para hindi dumikit sa ilalim. Hindi ko ito pinakuluan, init lang hanggang lumitaw ang kaunting usok tapos tuloy lang ang halo ng mga 5 minuto. Nang handa na ito, sinala ko gamit ang pinungsalaan para matanggal ang mga hindi natunaw. Pinalamig ko ito ng kaunti at ininom ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat lagok. Ang lasa nito ay kakaiba, may halong earthy at konting anghang mula sa paminta. Pero dahil sa gatas at langis, naging malambot ito sa dila, malasa, malambot at nakaaaliw.
Kung gusto mo, pwede kang magdagdag ng isang kutsarita ng natural na pulot. Pero ako, mas gusto ko ito ng walang halo. Isang napakahalagang bagay ang natutunan ko, ang paminta ay hindi optional, kailangan talaga ito. Yung maliit na kurot ng paminta ay may sangkap na tinatawag na piperine na tumutulong sa katawan nating masipsip ang curcumin. Sa katunayan, pinalalakas ng piperine ang pagsipsip ng curcumin ng hanggang 20 beses. Kapag wala ito, halos walang nakukuhang benepisyo ang katawan. Kaya huwag na huwag mong kakalimutang isama ang paminta kahit kaunti lang. Sa simula, may ilang pagkakamali akong nagawa. Isa na roon ang pag-aakalang mas maraming turmeric ay mas epektibo. Pero agad kong napansin na sobrang tapang na ng lasa at hindi ibig sabihin ng mas marami ay mas maganda ang resulta. Ang tunay na sikreto ay ang pagiging consistent araw-araw, hindi kailangang sobra. Sinubukan ko rin lutuin ang inumin sa microwave, pero hindi kasing sarap ng kapag dahan-dahan itong niluto sa kalan. Para sa akin, ang pinakamainam na paraan ay ang lutuin ito ng mahinahon sa kalan. Parang isang maliit na ritual gabi-gabi. Iniinom ko ito tuwing gabi bago matulog. Imbes na kape o tsaa, ang golden drink na ito ang naging bahagi ng panggabing routine ko. Ang init nito ay nakatulong sa akin na mag-relax. At higit pa roon, binigyan ako nito ng pakiramdam na may kontrol ulit ako, na may ginagawa akong mabuti para sa katawan ko. At yan talaga ang pinakapunto ng lahat. Hindi ito tungkol sa agarang resulta o malalaking dosis. Ito ay tungkol sa pagiging tuloy-tuloy, sa pakikinig sa katawan at sa pagbibigay dito ng kaunting lunas araw-araw. Ang nararamdaman ko sa unang 4 na araw, sa unang araw, wala akong inaasahan. Inihanda ko lang ang inumin at ininom ito ng dahan-dahan. Gabi iyon, maingat kong niluto ang halo na parang naghahanda ako ng espesyal na inumin para sa isang mahal sa buhay. Tahimik akong umupo sa kusina, hawak ang tasa at unti-unting ininom ito. Mainit habang dumadaloy pababa at ang lasa'y parang may halong kalikasan at sinaunang panahon. Nakakaaliw ang lasa pero may halong pagdududa pa rin. Naisip ko, totoo kaya? Makakatulong ba talaga ang ganito kasimpleng bagay? Natulog akong dala ang tanong na yan. Wala naman akong mawawala. Sa ikalawang umaga, gumising pa rin akong tulad ng dati, matigas ang kasukasuan, mabagal kumilos. Pero habang papunta ako sa kusina para maghanda ng almusal, may napansin akong kakaiba. Maliit lang, pero mahalaga. Nandun pa rin ang sakit pero mas madali na akong gumalaw. Nakababa ako sa harapang hagdan nang hindi gaanong nakakapit. Sa una, akala ko sinuwerte lang ako. Pero nang dumating ang hapon at papunta ako sa kwarto, naramdaman ko na mas matatag ang mga hakbang ko. Parang may bumabalik na balanse sa loob ko. Gabi ring iyon inulit ko ang recipe. Pero sa pagkakataong ito, mas pinakinggan ko ang sarili ko habang hinahalo ang inumin. May pumasok sa isip ko. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ang maliit na pag-asang yon, kahit konti lang, ay mas mahalaga pa sa kahit anong gamot. Pagsapit ng ikatlong araw, mas naging malinaw ang pagbabago. Nakabangon ako sa kama na may mas maraming lakas. Hindi ko na kinailangang mag-grab ng kamay nang matagal bago ko mabuksan ang bintana. Lumabas ako ng kwarto at naglakad ng kaunti sa pasilyo. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang bigat sa tuhod ko. Nandoon pa rin ang paninigas, pero mas kaunti na. At ang pinakamahalaga, yung takot sa paggalaw, unti-unti nang nawawala. Yung takot na dumadapo sa katawan mo kapag lahat ay masakit, kapag bawat hakbang ay pwedeng magdala ng biglang kirot. Nang hapon na iyon, habang inaayos ko ang ilang papel sa estante, yumuko ako nang hindi ko namamalayan. Doon ko napansin ang isang bagay. Nagsisimula na akong gawin ulit ang mga bagay na tahimik kong tinigilan, mga simpleng kilos, maliliit na galaw, yung mga galaw na nakakalimutan ng katawan kapag palaging may sakit.
Pero ngayon, para bang gusto na ulit ng katawan kong alalahanin ang mga iyon. Iba ang pakiramdam sa ika-4 na araw. Parang emosyonal pa nga. Hindi ko masabi kung dahil ba ito sa turmeric, sa ilang araw ng tuloy-tuloy na pag-inom o sa pakiramdam lang na may ginagawa akong mabuti para sa sarili ko. Pero noong araw na iyon, naramdaman kong muli ang kontrol sa katawan ko. Kumilos ako ng may tiwala. Naghanda ako ng agahan, naglakad sa bakuran at tumawag pa kay Helen para ibahagi ang nararanasan ko. Masaya siyang nakinig at sinabi ang isang bagay na napatawa ako. O di ba, Uncle? Minsan, ang pinakamabisang lunas ay hindi mo matatagpuan sa botika, nasa kusina mo lang pala. Gabi ring yon, habang nakahiga ako sa kama, may naramdaman akong matagal ko nang hindi nararamdaman. Kapayapaan, hindi dahil nawala na ang sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong may pagbabago sa loob ko, na hindi pala tuluyang sirang-sira ang katawan ko. Naghihintay lang pala ito ng senyales para magising. At sa sandaling iyon, malinaw sa akin ang isang bagay. Pagkatapos ng napakaraming taon, parang muling naging akin ang katawan ko. Hindi ito isang milagro, hindi rin ito ang sagot sa lahat, pero ito ang simula. Isang bagong simula, isang tahimik na paalala na kahit 84 na ako, may mga bagong landas pa ring pwedeng tahakin. Yan ang natutunan ko at ito ang gusto kong ipaalala sa iyo kung sakaling subukan mo rin. Pagkatapos kong inumin ang homemade recipe na ito, sa loob ng ilang araw, may natuklasan akong mahalaga. Hindi ito mahika, pero totoo ang ginhawa. Hindi ito parang ilaw na bubuksan at biglang mawawala ang sakit. Parang pagbukas ito ng bintana at pagpapasok ng sariwang hangin. Tumutugon ang katawan mo, dahan-dahan, sa sarili nitong paraan. Ang naramdaman ko ay isang mabagal pero tuloy-tuloy na ginhawa, totoo at natural. Alam kong simula pa lang, hindi ito kapalit ng payo ng doktor. Hindi ko itinigil ang mga gamot ko o binaliwala ang mga tagubilin nila. Pero napansin kong mahusay itong bumagay sa mga ginagawa ko na. Nagdagdag ito ng kabutihan. Tinulungan itong hanapin ng katawan ko ang kaunting katahimikan at kaunting kaginhawahan. Minsan hindi tungkol sa pagpili ng isang paraan lang. Minsan ang mahalaga ay ang paggamit ng dalawa, natural at medikal, ng magkasabay, ng may balanse. Walang takot at walang sobra. Isa pa sa napagtanto ko ay ang luyang dilaw ay hindi tulad ng mabilis na painkiller. Kung inaasahan mong makakaramdam ka agad ng ginhawa sa loob ng 30 minuto, baka mabigo ka. Ang sikreto ay pagiging konsistente. Gawin mo itong bahagi ng araw-araw mong gawain, parang paghuhugas ng mukha o pagtali ng sapatos. Sa una, halos hindi mo mararamdaman ang pagbabago. Pero pagkalipas ng ilang araw, magiging malinaw ito. Mararamdaman mo na. Kaya kung gusto mo itong subukan, gawin mo ito ng may pasensya. Bigyan mo ng oras ang katawan mo, ilang araw, o baka 1 linggo o 2. Obserbahan ang nararamdaman mo, pero huwag masyadong mag-focus. Maaaring maliit lang ang pagbabago, pero sapat na para mapagaan ang araw mo. Minsan hindi mo kailangang mawala lahat ng sakit. Kailangan lang mabawasan ng sapat para muli mong ma-enjoy ang buhay. Naintindihan ko rin na ang tunay na ginhawa ay hindi galing sa isang bagay lang. Ito ay bunga ng maraming maliliit na ugali. Mas maayos na pagkain, kaunting paggalaw araw-araw, maayos na tulog, at ang pinakamahalaga, ang mapayapang isipan. Ang pamamaga ay hindi lang naninirahan sa kasukasuan o kalamnan. Lumalakas din ito dahil sa stress, lungkot, at labis na pagkapagod sa damdamin. Kaya mahalagang samahan ng recipe na ito ng iba pang desisyon na makakatulong sa kalusugan mo. Sa kaso ko, nagsimula ako sa simpleng paglalakad sa bakuran tuwing umaga. 15 minuto lang para igalaw ang katawan at huminga ng sariwang hangin.
Pagkatapos, unti-unti akong nagbago ng pagkain. Bumawas ako sa piniritong pagkain at matatamis. Nagdagdag ako ng prutas at mas maraming tubig sa bawat kainan. Nagsimula rin akong matulog ng mas maaga at pinapatay ko ang TV bago matulog. Gabi-gabi, bahagi ng bagong routine ko ang pag-inom ng turmeric. Kung iniisip mong subukan ito, narito ang ilang tip mula sa karanasan ko. Pumili ng mataas na kalidad na turmeric, yung pinakanatural na klase na kaya mong hanapin. Huwag mong kalilimutan ng paminta. Napakahalaga nito dahil ito ang tumutulong sa katawan na masipsip at magamit ng maayos ang turmeric. Hindi kailangan ng marami. Isang maliit na kutsarita lang ay sapat na. Inumin ito isang beses lang sa isang araw at ang gabi ang pinakamaayos na oras. Pero higit sa lahat, pakinggan mo ang katawan mo, kilala mo ang sarili mo higit kaninuman, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito nang may malasakit at layunin. Dahil hindi lang ang sangkap ang nagpapagaling, kundi ang pagmamahal at atensyon na inilalagay mo sa bawat hakbang. Sa edad na 84, natutunan ko na hindi kailanman huli ang lahat para muling makaramdam ng ginhawa. Hindi lang turmeric ang nagdala ng pagbabago. Isa rin itong desisyon na alagaan ulit ang sarili, bigyan ng pahintulot ang sarili na sumubok, na muling umasa. Paraan ko itong sabihin sa katawan ko, inaalagaan pa rin kita, nandito pa rin ako para suportahan ka. At maniwala ka, naririnig tayo ng katawan natin. Minsan ang isang banayad na pang-araw-araw na gawain ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mabilisang solusyon. Kung nakikinig ka ngayon at ikaw ay nahihirapan, kung gumigising ka araw-araw na may mga kirot na parang ayaw mo nang bumangon sa kama, naiintindihan kita. Talagang naiintindihan kita. Alam ko ang pakiramdam ng mapagod sa sakit at lalo pang mapagod sa walang katapusang paghahanap ng sagot na tila hindi dumarating. Pero huwag mong bibitawan ang pagkamausisa mo. Huwag kang sumubok ng isang bagay dahil lang sa desperasyon. Subukan mo ito dahil may natitira pa ring pag-asa. Hindi dahil naniniwala ka ng bulag, kundi dahil gusto mong itanong sa sarili mo ng tapat, paano kung ito ay makatulong sa akin? Hindi ako nandito para mangako ng himala. Hindi ko sasabihing agad-agad magbabago ang lahat. Pero may isang bagay akong gustong ipaalala sa iyo. Hindi kailangang manatili ang sakit sa buong buhay mo. Ang paggaan ay maaring hindi galing sa malalaking pagbabago, kundi sa maliliit na ugali, tahimik na pagsisikap, tulad ng paghahanda ng isang mainit na inumin gamit ang sarili mong mga kamay. Kaya subukan mo kung may boses sa loob mo na nagsasabing, gawin mo ito. Gawin mo ito para sa sariling kapakanan. At kung sakaling hindi ito ang tamang lunas para sa iyo, maghanap ka pa ng iba. Pero huwag mong ititigil ang paghahanap. Hanapin mo ang bagay na nagpapagaan sa iyo, yung bagay na unti-unting nagbabalik ng bahagi ng sarili mong akala mo'y nawala na. Ngayon gusto ko ring marinig ang kwento mo. Nasubukan mo na ba ang mga natural na lunas tulad nito? Kumusta ang naging karanasan mo? Mag-iwan ka ng komento at ikwento mo sa akin. Matutuwa akong mabasa ang kwento mo, malaman kung kamusta ka at kung anong maliliit na bagay ang nakatulong sa iyo para gumaan ang pakiramdam mo. At kung may kakilala kang maaaring mangailangan ng mensaheng ito, pakishare mo na rin. Hindi natin alam, baka ito ang bagay na makapagpasaya ng buong araw nila.